Magandang umaga. Igan, hindi nakalabas ang isang 4 na taong gulang na babae na nasunog nilang bahay sa Cubao, sa Quezon City. Mahigit 4 na oras matapos maapula ang apoy, himalang natagpo ang buhay ang bata. Darito ang unang balita ni James Agustin. Sa laki ng apoy, mabilis nilamon ang isang bahay sa Barangay Socorro, Quezon City, mag-alas 8 kagabi. Gawa sa light material sa malaking bahagi ng bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tupok na tupok ang bahay at bumigay din ang bubong. Nagsimula raw ang apoy sa kwarto kung saan hindi nakalabas ang 4 na taong gulang na si Precious Tabuena. Tapos pinilit po namin mapatay yung apoy, binuhusan po namin ng tubig. Binubuhusan ko rin po yung kwarto nila para makakuha ko yung bata, pero hindi ko po talaga nakuha yung bata. Naapula ang sunog matapos ang 1 oras. Doon na hinanap ng mga bombero at mga kaanak ng bata, pero wala silang natagpuan. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita yung katawan ng bata kung ano po talaga, kung nasunog po ba yung bata o nandito sa labas, nakatakbo. Wala pa po kaming alam, blankong-blanko pa po kami hanggang sa ngayon. Pero hindi sumuko ang lolo ng bata sa paghahanap at pinagpatuloy pa rin ito kahit wala na ang mga bombero. Matapos ang mahigit 4 na oras, biglang natagpuan si Precious. Buhay at maswerteng galos lang sa balikat at ulo ang tinamo. Agad siyang isinakay sa ambulansya at dinala sa ospital. Sa sulok daw ng kwarto malapit sa pader natagpuan ng bata. Hanap kami ng hanap doon, tapos iniram niya yung nagkakalkal siya doon sa kinakalkal namin, wala. Tapos mamaya-maya, tinan doon sa sulok, sabi gano'n sa akin, Apsi, sabi ko, Pong, nasan ka? Nabosisan ko. Pag eto po ako, lolo. Kinuha ko na kagad. Himala ko ituring ng mga kaanak ang nangyari, lalo't ilang beses na hinanap sa nasunog na bahay ang bata. Sa laki rin daw ng apoy, ay nawala na sila ng pag-asa na matatagpo ang buhay si Precious. Talagang malaking pagsasalamat ko na agip ko rin ang apo ko. Sa akin din talaga siya nagpakita. Yun lang, pasalamat lang po ako sa Panginoon. Thank you na rin sa mga naging kalaro niya, na sinave siya, naligtas siya, ganun. Sino po mga kalaro? Hindi rin natin masabi kasi talaga nagsasalita, talaga mag-isa yung batang yun. Sa investigasyon ng BFP na pag-alaman na 1 buwan ng walang supply ng kuryente ang bahay. Yung pong naiwanan pong kandila, kasi wala pong kuryente po yung bahay, nagkakandila lang po sila. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, reporting.